Maayong hapon sa tanan, no? Asa itong maabot sa atong tingog diya sa gawas. Pero muhangyo lang ko ninyo, kadiyot lang kay ato sang imamaton ang tanan nga nagsulong karon sa atong sibya sa SMNI sa tibuok kapubudan o sa tibuok kalibutan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Karon makita ta sa ubang dapit sa tibuok kalibutan diri sa bansalan. Sa tinuod lang, karon pa jud ko mo at pang aw kining mutindog sa stage dinhi sa bansalan. No? Ang uban nyo nakakita sa Kuwas TV, nakadungog sa radyo, nakakita sa social media. Pero sa di pa kita mo padayon sa unahan, magpasalamat sa mi sa mga opisyal sa bansalan nga gihatagan kita og gigayon nga makikihinabi kaninyong tanan. O gikan sa mga mayor, bisi mayor, konsyal, uban pa, hasta ang kapitanado diri sa Poblasyon 1. Halos natungog naman ninyo ang ubang mga impormasyon nga kikinahanglan nyo marihog. Apan, tulo kabutan, ang akong isgutan karong gabi, may kalabutan sa tinguha sa mga tao nga nasa likod sa PDP laban. Number 1, basig makalimot lang mo ba? Ang isa ka gadagan, isip senador, na himong chief of police din sa bansalan. Si Senator Pato de la Rosa. Basig kalimot mo ba? Dini na siya magsugod sa iyang pagka-opisyal sa pulis. Ang isa po nga kadagan og senador, taga Davao gihapon, re-electionist si Senator Bongo. Basi kalimot mo na kasi mo katong malasakit, ha? Oh. Taga Davao po na siya. Isa po sa kandidato sa Duterte, mo ng Duterte, ha? Napulo. Taga Davao si Dr. Richard Mata. Kasi number ni Dr. Mata? Ay mo kalimutan na, ha? O usabot sa kandidato na dool ang kasing-kasing sa mga bansalenyos tungod siya kay lumad man, gikan sa mga lumad, apan wala sa Duterte 11. Ang kandidato si Kapuyan. Tama ba? Oh, kasi makalimot mo, ha? Nganong ako maning gisulti? Tungod kay ang pagpangayo og hinabang o programa para kanatong mga gagmay lungsuranon, gikinahanglan kaila na to. Kinahanglan kaila sab na to. Mo nang akong giusab si Pato gikan dire. Si Bongo gikan sa Davao. Si Dr. Mata taga Davao. Kisa may makikharong si kanato para kanato o dili taga Davao. No? Si Pastor Kibuloy dili na ni istorya bahin sa reliyon. Kaya ko dili man ko miyembro sa OJC. Katoliko ko. Dugay ko presidente sa mga sakristan diri Miral. Katuwa pa kasab kay Bao kung sa Miral, mo na pangalan sa bansalan niya to. Nganong ituboy man ato si Pastor Kibuloy, nga di mo na sa Katoliko. Dili man gud ni istorya sa reliyon karon. Ang gipangita sa nasod karon, leader nga dunay pagpangga pagmahal sa tao. O historyahon ang pagmahal sa tao, kanilang tanan. No, nakaila na kuha ni tanan, hasta ng ubang kandidato nila, huwag makaparang sa sinseridad, sa honesty, o timos nga pagmahal sa katawan, gawas ni Pastor Kibuloy.
Diri daghang kayong OFWs taga Bansalan. Di ba? Naay nag-Japan, naay nagsiman, no, naay mga nurse. Pero kasagaran sa mga seaman, sa mga TH, sa mga professionals, ini kahuman sa kontrata nila, isip OFW, wala. Kung balaslugong ng batasan ng ginikanan o igsoon, purot ang pangita. Sa ito pa, magtanga na lang ang OFW. Muna, nakasabot si pastor sa ilang kaugmaon. Muna yun siya, Jay, kay gahapon kami nagbulag, consultant ko nila, no? Sa SMNI. Ingon siya, sulti ang taga-Bansalan. Nga usa sa lugar din daghan kayong OFWs. Nga unugaling sultihon o mudaog siya ang numero 1 nga matakang balaod nga iyang ipasa mao paghatag og retirement and pension for OFWs. Murag 70 ni sila kapin kakandidato, siya lang ang nakauna-una sa kaugmaon sa mga OFWs. Paminawa ko ng mga ubang kandidato, nagkakaino yun, alam sa nasod, muni muna, no? Doon na mo'y ayuda. Siya ang ginahuna niya long term. Sa katibukan sa Pilipinas, isara ang ospital sa OFWs tuwa sa San Fernando, Pampanga. Sa tubaw, pamilya mo OFW, gusto mong ma-ospital, mga tukata dito. No? Layo kayo. Mga tutag SPMC, na makibaw sila taga Davao del Sur mamismod pa. Tungod kay ang atong congressman, ni pirma man para matangtang si Inday. No? No offense, man. Amigo na ako na strasi. No? Pero sa iyo, nga desisyon. Di ba kastibog Davao siya rin ang pirma? No? Bagay, problema na niya. Ang to sa iyong kinabuhi, yung nunaon na niya. Gano'n na kaisgod na ta sa pangalan ni Inday. I-explain na ganiha. Kining eleksyon ni sa gamhanan patok sa gagmay. Probinsyano o mga dato. Sila Marcos, sila Romualdez, grabe pagkadato ana. Sa wala pa ang eleksyon sa 2022, wala ma-appeal si Romualdez sa mga dato sa Pilipinas. Pagka umagdulo katuig, ikasiyam na siya sa pinakadato sa Pilipinas. Kibaw mo siguro mong kasang gikan niya kwarta, gikan na sa inyo ha. Kaya bisa ka na pala hubog, gabayad man ang tax. Ha? Mangaon mo sa Jollibee, gabayad niya po mong value added tax. Sa ito pakitang tanan, gabayad ang tax. Ang kanakapait, pitsa 31 pa lang sa Enero, kining administrasyon nagkaikipagawas na ang halos 80% sa budget. Imagine mo, wapay sa kabulan, napulsa nga. Ang kwarta, 6.3 trillion pesos. Dili bilyon, dili milyon, trillion. Unya, gusto sila magpadayon Munang nahihimog na nila ang ilang grupo gikan sa nagkalain-laing political parties, gitawag nila alkansya sa bagong Pilipinas. Dili alyansa, alkansya. Kaya nagsige sila panguha kwarta na to. Ya, gusto mo anak? Dali na yung dili, pero hindi ka po sa akapong purpose, kapit ka niya, ganda kayo. Pero ayaw po nga inyong kugaliyon. Magpatawag sila na iakap
na AX, na Tupat, na Portis, linya mo. Kay kwarta na ito na. Dili na nila kwarta. Kunuhay, kika nila. Pero kwarta na ito na tanan. Ang problema, ang ilang ginahatag, 30% lang. Ang 70% kinabulsa sa mga congressman o mga tao ni Marcos. Papirmahon mo 10,000, pero ang hatag 3,500, 1,500. Di ba? Habay nakadawat yung 15,000 direct. Nakadawat yung kas 10,000. Pero sa ilang report, nabisto man na, kadupagan ni direct. Pero merong panghatag o kakap. Dito sa Tigos ba? Sa Jim, Mate. Ang ilang report, sobra daw sa 5,000 ka Davao del Sur resident ang nahatagan o kayuda. Tinuod man. May naglista-lista man sila, di ba? Unya, sa report nila, ang ila daw ipanghatag atong adlaw, close to 480 million sa Davao del Sur. Ako, di lima pangambog, kaya bawa man niya akong mga silingan niya. Ha? Sila Miss Pancho o Miss Noel. Bright po sa mat. Ikwenta na ko na. Sa maghatag og 10,000, sa 5,000, 50 milyones na dahil. Asa na ito ang 430 million? Sa pulsa. Muna ang ilang estilo sa ayuda. Kunuhay, katabang sa pobre, pero kinatabangan nilang una ay ng bulsa. Bravo! Sakit palandungon, pero maunay tinuod. Balikan na to ng damgo ni Pastor Kibuloy. Damgo siya, tungod kay dili man siya senador. Pero tagana to siya, tsansa, mahimo na siyang reality. Kaya nga nang may nahimong reality, kaya napamatuta naman na niya. Ako, kay nagtrabaho ko sa Davao, saksi ko. Sige man naman nagkantsaw si Apollo. Kaya dito para sa Ar Castillo, magsige na siya gwali, 15 na kabugsige na siya gwali. Niya mingon may digong, mayor digong, tanawa na siya, 15 na kabug, tibukan daw niya walian. No? Pero nga naman nga ang KOJC wa matamaibog sila nahimo nila nga isa sa pinakadakong organisasyon sa tibuok kalibutan, pinakadatong organisasyon sa tibuok kalibutan, tungod kay zero ang korupsyon. May kawat, way dibidindo sa kawat. Kami, ako, ikan ko sa ABS, ikan ko sa GMA, makapalit may equipment, milyon-milyon. Yeah, pero matingalan nga nung gamay ng SMNI, pero maka-broadcast sila tibok kalibutan. No? Kaya makapalit sila gamit, mas advance, mas gamay ang gasto. Huwag may kawat. Karon, kaning kawat ng sa gobyerno, paway sa na, di ba? Ang himo sa mga senador o mga congressman para madato sila kanang ila tanang gasto sa kongreso, why resibuhay? Sa ito ba, wak mo kayo ba ang kada senador, ang iyang monthly income, sweldo allowance, nasa 5 million ang bulan. Wak mo kabaluan na, no? Ang congressman na to, sila trasi, sa kada isang congressman, ang ilang binulan, dili mo menos sa 1 milyon ang bulan, sweldo allowance. Muna, isa kung saan nagasto, wari si buhay. Muna gingon nga, liquidation by certification. Igor mo ko ang papel ang congressman, butang niya dito, kini nagpamatuod nga akong nagasto ang 1 milyon.
Pirmado, Jason sa Mora. Bisa kuha niya magasto. Bisa gihatag niya sa iyang kamit. Ha? Bisa gi-check-in niya sa 8 hotel sa Bigos. Walay ris buhay na. Mo na ang Kongreso sa miaging ginakatoy. 16 katoy. Liquidation, di man na, liquidation by certification. Igura, sa kapapilan. Mora yun nun, nagasto na ko ni. Bukitagaan siya o 50 million para sa ayuda rin sa Davao del Sur. Ngayon lang siya, nagasto na ako 50 milyones. Pirmahan, trasi, kagas. Kuwata kabaw, ginagasto ba? Kaya wa may bisbuhay. Kana maundang na o mudaog si Pastor Tibuloy. Ibalik niya ang pagsubay sa balaod kay sa Commission on Audit, sa Government Auditing, kinahanglan sa matag gasto, imo ka nang i-liquidate by official receipts. Muna kitawag ng post-audit. Nawagi ko pa na sa mga kongresman o senador. Kailan hindi sila gusto ma-check kung kasa nila gigamit. Na ako'y amigo, kay Guzman nila, senador, kada Merkulis magkita mi. Kada Merkulis siya ang pabayaran sa among kaon o kanang kape. Niya reklamo siya. Sumalangin ito ang kaluluwa ni Joker Arroyo. Ako, Joker, bayaran mo na. Sabi niya, ba't ako palagi? Ikaw wala ka mang gasto. Ang iyang staff, sekretarya, driver, o iyang katabang sa palay, mora. Niyang allowance niya 5 million. Muna nga kinahanglan, inyog yung subayon, kining nagpapili ng mga senador. Nagpapili ng mga congressman. Nagpapili ng mga mayor. Ngayon, delikita taning local government gamay. Ang bansalan, dire magikan ang #1 kape sa tibuok kalibutan. Arabica o Robusta. Pwede mabuang ng mga po na. Pero, wala tayo post-harvest facilities. Dire sa bansalan, diya sa unahan sa Managa, balutan kayo mga tawag na. Magikan ang pinakagwapo nga mga gulay. Usay, mga tutang paliki, ka ng mga dawat ba yung mapalit? Kaya dalo naman diretso sa Davao. Usay, manubra ang harvest. Makita na lang nato sa karsada. Nga naman, tungod kay walay kitawag o post-harvest facilities. Ang kamatis, imbis mulungtad o gunung kabulan, di abtag doon kasi ba na kay nadaot man. Pero natay refrigerated warehouses sa Managa o di ba sa Balutakay, mulungtad na makapangayo ta gwapong presyo. Nga nung ako nang iisgutan, tungod kay usana sa priority ni Pastor Kibuloy. O pananglitan, swertihon siya. O inyong suportahan ang pinaka-modern post-harvest facilities, refrigerated warehouse, itukod sa bansalan, Davao del Sur. Munang, pagkaibaon ako nga na-rally dire, tuwang sa Manila. Nananghit ko dito, nako, muli sa akong viral. Kaya gusto na ko istoryahan ang akong mga silingan sa mga maayong pangandoy. No? Kaya wala mong istorya gano'n eh. Ito ako imbitasyon sa Pampanga, sa Zamboanga, Sibugay, wala na kumuhato dito. Nihuli ko dire. Daghan kayo ang chances, ang katigayunan nga moasenso tag maayo dire sa bansalan. Pero mamahimo lang na ito na kung aduna kitay maayong relasyon sa mga leader nato sa taas. Kayo magsalita dire
sa internal revenue allotment sa Binal, sa Bansalan. Pero ira na ito, Dre. Wakabot 300 billion, no? Imagine mo, kadakos Bansalan. Ha? Ang akong kipuyan, akong balay sa Quezon City, sa barangay Bahay Toro, ang among ira sa barangay, 720 million barangay nila. Nga naman, tungod kay inigbunga sa mangga o pila rin idikta sa kanang mamalitay, muray presyo. Di ba? Bisag ang presyo, 200, palito nila dire 31, 52. Unya, walay bunga, wapot ang presyo 170. Tunyagi ito eh. Mo nang importante ng post-harvest facilities. Unya, nagtuusad ni kami sa technical staff ni Pastor Kibuloy. Muasensyo lang ang lungsod kung adunay eksaktong ayuda o pondo. Muna, isa sa plano ni Pastor Kibuloy nga kanang Department of Agriculture totally i-devolve na ngadto sa local government units kay kanang 280 billion na budget nga ilan ang ginakawat dito sa Manila ipanghatag na sa mga munisipyo para makahimog project ang munisipyo. So daghan. So, ato pa, ang ako lang hangyo ninyo, pinadyo ko kanang bombastic sa tawag gani, mag-speech ba? Kaya ako mas gusto ako trabaho. Ngunang, tingala sila, question siya, pakiro naman ikabaw. Nga, Asinso, nag-number 1 sa Manila. Huwag mo nito. Ipakiro naman kung kabaw sa mabuhay. Nga to. Daro-daro. Pero naningkamot nga maka-eskwela. Nag-working student, Gustabaw, pahuman sa isa ka kurso, na ikatigayuna, nag-eskwela na sa kusat, nag-masters, nag-doctorate. Muna niya sinsyo ko. Nga nung istorya ko na ako ni, muna'y pangandoy ni Kibuloy. Muna nga, nagtukod siya, asa mo kakita ha? Nagtukod siya Jose Maria College, kanang sa airport. Karon, mo'y number 1 sa College of Law. 100% ang passing. Yeah! Criminology, 100%. Nga naman, tungod kay didoso yun siya nga ang mga bagong tubo makaiskwela, may kwarta o wala. Lipay kayo nga. Patayog nga pa lang ni panahon na mo. Kaya mo working student ka, napala scholarship para sana, pero sa Jose Maria College. Sus, nagkadagana siguro na kung kurso na human. Nguna'y labing klaro. Muna, ang ako lang hangyo ninyo, inigulit niyo sa tag sa kabalay. Suti sila, dili ni istorya sa reliyon. Dili kay ang atong kampanya direct. Anong tawag ito? Kay gusto tamudagan kay UGC, dili. Ang kinahanglan na to, leader. Nga kaibaw mo guide ug asa padulong ang nasyon. Right now, more than ever, we need leaders. We don't need politicians. What amang ilang ng politicians sa national? Dinidala na po politician rin sa local. Sa national, kinahanglan tag sincere nga leader. And, para lang makumpleto, ang ubang kauban, mga napili ni President Digong, sa panon sa PDP, puros mga tarong. Si Raul Lambino, kaila ko anak, gikan sa pagsugod pa lang niya o pagkaabogado, tarong. Kunya, anad na sa paghimog, balaod. Importante ka mo daw ni sila, padaugon na to sila kay, ano, kaya nga ito istorya diri, bali wala di sila kadaog. Balita mo daw sa pastor. Kay, nagtuman yung kumudaog siya, kaya di sa kasan dapat ko gikan.
Daghan naman yung nakauyon siya. Pero sayang na, kung dili mo daw ang siyam. Kaya ang paghimo magudsog balaod, numbers na. Sa ito pa, huwag na ako'y plano, kinanglan na'y musunod na ko, na'y mo agree sa kuha. Mo na'y trabaho sa Senado. Numbers, kinanglan na kay ayuda, kikan sa imong kapartido. Kaya dili ni mo kapartido, mangutana itong isa ka senador, pila may ako diha. Mauna yung mga politisyan. Di na sa mangutana, uy, mayo na imong propose bill Ang mga politisyan, pag na-propose bill, mangutana dahil na, pila may ako diha, pre. Pero tarong na leader, di isag wala na siya ida, kaya naman, actually, sa tinuod lang, dili na kinanglan mangawat o ta politisyan ang leader. Bastante na eh. Lalimang mukita kag 5 million ang bulan. Muna isulito, allowance sa senador. Ambot nga nung uban, mangawat pa mga yun. Mangayo pag komisyon. Sa kanang kuhan, pahimong karsada. Tarong nga karsada, gubaon. Kaya nga no, kailang lay payo kay nahay komisyon ang congressman. Kita mo anak, kanang dalan niya sa mabuhay. Kuha po kayo, simentado, karon guba na. Iguba, tuyo. Kaya para ayuhon, kaya bago ayuhon, sa 6 milyones, mga siya 30%, nasa 3 milyon. Muna style nila. Kinanglan mapitos na na. Kinanglan mahunong na na. Kaya dili, sayang ang inyong kipaskwila sa inyong mga anak. Sayang. And speaking of eskwela, kaya di mapwede nga mga tatanan sa Jose Maria College Davao. Kinahanglan kini mismo sa probinsya sa Davao del Sur makatukod og state colleges and universities. Bansalan, kada kuwas poblasyon, walay public high school. Tama? Tama! At mas mabuhay ng eskwela. Sa una mong estudyante dito, 200 sa gabo. Karon hapit na mag 4,000. Basta paita. Nag-donate ako doon. 2.5 hectares para na mo eskwelahan dito. Kuwang pagyapon. Ngayon ang principal, Sir Jay, pag-donate na sa 2 hectares. Kung sa mga doon na ninyo ako yuta. Muna kinahanglan tagkuhan, tarong na leader. No? Muna nga, sa di pa ko mahuman, usarag yun ang akong hangyo ninyo. Kung gusto ta o maayong kaugnaon, ngayon, nga nung na si Jay nga sinsuman, tungod kay dunay oportunidad nga gihatag ka nako. Karon, natay oportunidad nga mo asinso pinaagi sa pagputar sa mga tamang tao sa Senado. Ayaw ninyo na pakyasa ka ng higayon. That is an opportunity for us. Ang kanintanan ganong maning naitabo ni ganong kinahanglan mga kampanya ta para sa tarong. Kaya ang naglingkod karon walay plano nga magtinarong. They want to enrich themselves. They want to perpetuate in power. Magpabilin silang gamhanan para magpadayon ang ilang pangawat. Tanaw nila si Inday Digong muni sakas Tagalog pa sa kanilang layunin na magkamal ng limpak-limpak na salapi at walang hinto at walang puknat na kapangyarihan sa Tagalog pa. Kamoy makapugong anak. Pero masipiyat ta, huwag basulay. Pabilit na rin, mga urnal na puta. Luhay kayo ta. No? Naanatay oportunidad karon. Sa English, ang tawag nila, the power of the people is more powerful than the people in power. Ang gahom sa katawhan, mas labing ligon, mas labing kusok, kaysa anang gagunit o puder na naglingkod karon sa Malacanang. Tama! So, in closing,
Akong agyon ang tanan na iniguli ninyo sa balay. Isa kamay lang kayo. Kung iglesia mo, katoliko mo, KOJC mo, Mormons, Methodist, JIL, isa ko sa inyong reliyon. Please, say a little prayer. Pagkampo mo kamay, nga unta malandagan kang tanan sa paghunahuna o maayo para sa atong kaugmaon, labi na sa atong mga anak o gapo. And for us to be guided, nga makabutar ta o tarong na leader sa atong nasod. Sa katapusan, sa ngalan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, mapasalamaton kami uyamot nga gihatagan ni ninyo og gamubo nga panahon, ikahinga ini oportunidad nga makikinabi kaninyo karong adlaw. Daghang salamat ug dayon ng Ginoo sa atong tanan. Salamat kayo, Sir Jay Sonsa! Kalipay mo mga kaigalaan, mga proud kaayo nga naay taga-inyuha, nga taga-dirigyon, nga nahimong successful. Diba? Kung wala nagsisgod si Sir Jay, wala ko kay balo nga dahil si Senator Bato, nahimong Chief of Police diri sa inyong dapit. Tama? Uyaw kayo ang bansalan, no? Producer. Nakalimot si Sir Jay ganina ang iyang kauban po nga tigdepensa kay Pastor o sa mga Duterte. Si Attorney Torion nga taga-diripod sa inyo ha. Walakpakan na to. Dili na to basin kanang ilang giingon karon. Basta padaugod nato ning Pilipinaban o si Pastor Kibuloy. One of these days, naa na po'y mutindog diri sa iyong integrado nga taga-inyuha gyapon nga mahimong sikat sa tibuok Pilipinas. Kay producer mo diri. Karon lang may nakadungog kay si Sir Jay, kauban ninyo mga kaigalahan lumad. Gwapo kayo ang lapit ninyo diri sa bansalan. Limang kakatong gingon ni Sir Jay nga ang inyong kape diri number 1 nga gina-export sa tibuok kalibutan. Diba? Una, 16 na ka tuig na nilabay, pila na kabo congressman, maingon man, wala yun gihatagan o pagtagan. Muna karon pilion nato ang tinuod nga mo serbisyo diri sa bansalan o sa nasod Pilipinas. Gwapo ninyo ani, kay ma-educate, manggunta. Tama ba mga kaigalaan? Hindi lang tatama niya ito. Tama ba nga magpakita lang silang mga picture niya walang tinuod na programa nga ginasugyot sa ato Karon, si Sir Jay, kauban na mo, which is next na atong ipakita, taungod na walay kahadlok, kanak yung nga prinsipyo. Kauban sa KOGC atong besiege me, Sir Jay na anak dito. Kaya nga naman, lagi sa akong giingon kaninyo kaganina, kung unsang nahitabo kay Tatay Digong, una nang nahitabo sa amo kunya si Sir Jay na ako na dito. May tingog yun, no? Para sa katungod o tinuod ng hospisya ka na itong ordinaryo a Pilipino. Mauna, kini karon nga nagpapili sa atong umaabot ng eleksyon. Suportahan nato ang Team Duterte. Klaro o tataw kaayo ang ilang mga plano para sa Pilipino. Tama ba mga bansalan Diyos? No, sa nadunggan nato kaganina, dako kayo ang poblasyon sa bansalan pero wala mo'y eskwelahan diri sa inyong sentro. Diba? Kumusulti lang ko bago na ko ihantag sa mga dancers na may manayaw diri sa inyong tubangan karon, mga scholars na ni Pastor Apollo C. Kibuloy. In behalf, Sir Jay,
kami, nakita ninyo mga scholars ni Pastor Kibuloy. Siya na po ang nagpaskwela sa mga pinaagi siyang programa sa Children's Joy Foundation o nakagadawang ni og Gift of Education. Nagikan sa among pagka-elementary hangtod ni graduate mi sa among kolehiyo. Gipa-master's degree po mi ni Pastor. Wala yung gipayaran bisag piso. Gihatagan mi og sanina, gipasaninaan mi, gihatagan mi panimalay, gipaadto mi niya sa nagkalaing-laing dapit sa nasod sa kalibutan nga wa may kabalo tagpila ang ticket sa eroplano. Nasinatik namo na kay ako produkto pud ko sa programa ni Pastor sa Gift of Education sa Jose Maria College. Gusto ninyo na mahitabo po na sa inyo, ha? Okay na, may scholarship ang government. Tama? Pero ang subok paminahon, ang hatagan lang og scholarship kadtong duol sa luwag. Tama ba mga igala? Kung dili ka lakas, kung dili ka, pero kinsa may gusto sa inyo, ha? Ang inyong mga apo, ang inyong mga anak, moabot ang panahon na ang scholarship program na walay pilion, tanan maka-benefits. Musulti lang ko. Si Pastor, pinaagi sa Children's Joy Foundation, gimugna niya na way back 1998. Walay tumong og katuyuan. Mupaskwela og mga kabataan, mupakaon og mga kabataan. 3 million ka mga kabataan sa tibuok Pilipinas. And in year 2003, nakaproduce si Pastor og 60,000 scholars sa tibuok Pilipinas. Og 123 niyani nahimo ng mga lawyers. Og ang pinakasikat na teacher or professor sa pagka-lawyer or sa College of Law, nag-mention ni Sir Jay, taga-inyuhan lagi, taga-diri sa bansalan, na pati mga reporters ang nag-Media Network, iyang ginaklasihan live. Are you a lawyer? Ingnon din niya. Di ba mga kaigalaan? Taga-diri. Katong 100 kabuok ng mga students, 100% students, first, nag-appeal ang Jose Maria College, unang product sa College of Law sa Jose Maria College. Una nilang appeal sa bar exam. To tell you the truth, sama sa gingon ni Sir Jay, 100% born passers. Bar exam passers. First time in history sa Pilipinas nga naay eskwelahan nga ang tanan nga gikan anak nga eskwelahan 100% board passers. Only in Jose Maria College eskwelahan ni Pastor Kibuloy. Proud mo dili. Kinsa ang professor? Taga inyo, ha? Diba mga kaigalaan? Nga diin naapod ang guidance ng wisdom gikan ni Pastor Kibuloy. Mabitaw na si Pastor Kibuloy, spiritual advisor ni Tatay Digong sa iyang pagka-presidente. Mabitaw ng dagante pag nakita ng mga proyekto ni Tatay Digong, kay isa lang ang ilang kasing-kasing serbisyo sa Pilipinas o sa katauhang Pilipino. Palakpakan nato ang atong kanhing presidente. Okay? So karon mga higala, sa atong pagpadayon, asa naman itong atong mga dancers, pag-usap, no? Nangaon pa ba? Basta. Okay, so, ayun, dili sa tamang hawa, no? Kaya napatay dagang ipakita sa inyo, ha? Kay atong ning isumpay-sumpay karon. Kung unsa gyud, no? Mga dancers diri magpurma na ta mga dancers. Okay, manayaw na ni sila karon. Morning mga scholars or Gift of Education ni Pastor Apollo. Okay? Mga kaigalaan. Okay, naikisdungag
Naidungan si Sir Jay. Palakpak mga kaigalaan. Okay. Una lang ko sayaw sila, nalimot lang ko explain, no? Una-una, kami man nagtanduhan ni Bobet karon ni Adre. Pero kay kinanglan magbahin-bahin ni siya tuwaron sa buwanga si Bugay. Muna yung pinakabangkiitang abogado ron sa Tibok, Pilipinas. Attorney Israelito Bobet Pañares Torion. Yes! Bulanon, taga-Miral. Graduate sa Nazareth Colleges. Ako doon eskwelahan ako sa Nazareth o sa Holy Cross. Kaya pick out man ko sa Nazareth. Kaya di sila gusto. Ako yung presidente sa Student Council. Di man sila gusto ka ng estudyante doon. Ang balik ko tres mga madre. Karon, mo yun mo, na-issue. Na-issue kang kibuloy. Si Pastor ilang iwan na rapist mo na. Di ba? Suntian na lang mo. Kanang kasuha na-dismiss na. Yes! Pero gibanhaw pag-usap sa Marcos administration tungod kay supporter lagi si Kibuloy kang Duterte. Bisnis na kaso morning bagong Marcos regime, bagong Pilipinas. Pero ayaw kabalaka. Kay kana rehas case, it will be dismissed very soon. Hopefully, kung maluoy ang Ginoo, sa di pa moabot ang Mayo 12, makauban na nato si Pastor Kibuloy in person. Karang ngayon kaniya ni Nay, nga kapin sa kagatos ka mga bagong abogado, nag-graduate mga scholar dito, muna karon tinabangan ni dito sa Manila para mahimo ka ng reality. Hopefully, we can have the good pastor out before May 12. No? So, usbon lang ako. Dagang salamat sa iyong oras. No? O kiyaw pagbalik si Nay. Salamat once again, Sir Jay. And please help me welcome the dancers of KOGC.